my YouTube channel. So, ganyan itsura natin pag tayo bagong pasok sa trabaho. Nakapagkilay na ako pero hindi pa ako nakapag-lip tint. Nakakatamad kasi minsan mag-lip tint. Tapos, mag-iipit na rin tayo. Ang haba na ng buhok ko. Sabi ko kay Marvin kagabi, nagupitan muna ako. Tapos, ayan, nakikita niya, lumalabas na yung kulay ko. May time na nagkukulay red siya. Hindi ko alam ba't ganyan yung buhok ko. Pinablock ko na nga siya eh. Kasi nung bumalik ako sa trabaho, bawal kasi ang may kulay na buhok. Bumalik ako sa trabaho ko nun sa Pilipinas sa hotel. Kailangan naka-block yung hair namin ko. So, nagpa-block ako. And hindi ko alam bakit bumabalik siya. Hindi siya kita, right? Hindi. No. Hindi siya kita. Pero pag sa personal, nakikita niyo yung color ng hair ko. Yan. Mag-age na tayo. Pero nakasuot na naman ako ng uniform. Nakaladi na lahat. Bali, mag-iipit na lang kasi talaga ako. Kasi naputol yung tali ng ipit ko. Oo. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero, bahala na. Sige, mag-start na tayo mag-work guys. Para makapag-break na rin tayo mamaya. At meron tayong free na breakfast. Powerful, no? Sige, bye-bye na. Catholic faith. ENW. Yung mga- Sa amin nung sa security sa baba. Tig-isa kami dito. Bakit? Tayo guys, mag-lunch break na. Haggard na ako. Dami ko kasi ginawa. Ang dami kong kinuskus na garbage chute. Tapos magkukuskus pa pala ako ng barbecue. Kasi ginamit nung last time. Kasi nagkaroon sila ng Halloween party. Kaya lilinisin natin guys. Kakain muna ako. May pakain ngayon si Kuya kasi uwi siya ng Pilipinas sa linggo. Sa labas pala kami kakain guys. Doon sa... Ewan ko kung aling pizza restaurant. Namig. Hangin lang. Meron lang kasi dito kalapit lang nitong pinagtatrabahuan namin. Ayun pala, Pizza Nova siguro kami kakain. Buta hindi umuulan. Ay, ang ganda ng panahon ngayon. Wala, ang ganda din yung park Tato Park. Ganda. Inaanan namin dati ng Marvin, ang ganda. Ayan, Pizza Nova. Pasok na tayo guys. Wala ako nakapasok dito. Pizza Nova. Pizza. Parang free pizza. Tapos, wings. Ewan ko may wings dito. Guys, balik muna ako dun sa Ay, mga flower pala dito. Balik na ako. Sa namin, sa staff room. Hintayin na lang nila kuya kasi matagal. Doon na lang daw namin kainin. Maglinis-linis muna ko. Ay, ang ganda ng mga bulaklak. Bilhin pala dito ng mga bulaklak guys. Nasira yung ipit ko, bumigay na. Saan ba kami lumabas kanina? Dito ata kami lumabas kanina. Sige guys, mamaya na lang uli balik muna ako sa trabaho ko. Dalawa. Aywana. Ha? Aywana. What's that Aywana? You say Aywana. Okay, Brian. Thank you. Yeah. I'm sorry for Yes. that. Sorry. May bang nung hipon, tas konting kanin na kanin. Chicken. Kain na po kanina. Konti lang naman. Chicken. Patang chicken. Ano tayo kuha na lang. Oh, you bring it home. Ayun. Chicken, you want chicken? Thank you. Good? Good chicken. Isan yung chicken. No more cook. Para papa ko na po sa basahan. Galit. Nagagal ka naman. Busy. Nagagal na kasi. Ouch, shit.
Tapos na uli yung 8 oras natin pagtatrabaho. At punta na tayo sa sa staff room para kunin yung pamalit ko dahil susunduin ako ni Marvin. Tapos may nakita akong buti na nagtapon ako kanina ng ng karton. Pagpunta ko dun sa tapunan ng karton, nakita ko dun yung mga unan, TV na itatapon na. Tapos nakita ko yung lamesa. Tinawagan ko kaagad si Kuya Bri. Sabi ko, Kuya Bri, pwede mo tulungan kasi nakita ko yung lamesa. Palta namin yung lamesa namin doon kasi mas mahaba siya. So, mangyayari, hati kami din ni Marvin sa lamesang nakuha ko. Excited. Kulang na lang ako ng upuan. Tapos sinabi ko kay Kuya, Kuya, pag may nakita ko yung gaming chair uli. Kasi ang dami na nilang nakuha ang gaming chair at naiuwi na din nila yung iba. Meron noon. Kaso may kumuha. Sayang. Yung iba kasing mga tenant din dito, yung mga ibang tinatapon na maganda pa, kinukuha na din nila kasi syempre nagagamit pa nila naman. Meron kasi talaga ang ganda pa, guys. Tulad nung lamesang nakuha ko, napakaganda pa nga talaga. Kaso ang bigat-bigat niya. Pagtulungan namin ni Marvin mamaya, pinunasan ko na, nakita niya, pinunasan ko na rin siya. Para hindi naman magdikit yung dumi-dumi kay Marvin. So, tara na, magbihisa tayo at mamaya ay si Marvin ay nandito na din, guys. Yan yung ng perks ng pagiging cleaner sa condo. Madami kang makukuhang gamit na magaganda pa. Kaya sabi ni Marvin, be, hanggat di ka pa nakakalipat, pag may nakikita kang mga maayos pa, kunin mo para tayo may gamit sa bahay. Sabi ko, sige. Yan nga, hintayin namin yung gaming chair kasi si Marvin meron naman siyang office chair na ginagamit. Binigay nila Ate Christine na landlord namin. E di ako na lang walang upuan sa kwarto. So, let's go na! Nakauwi na pala sila Kuya Brian. Tapos, tinulungan nila akong buhatin tong lamesa dito sa baba. Si Marvin kasi naiwan ng bus kaya late siya makakadating. Hintayin ko na lang siya dito. Kasi hindi ko talaga kayang buhatin. Ang bigat. Grabe, ang bigat. Talagang sabi ko, Pagbuhat ko kanina, tinulungan ako ni Kuya Brian. Sila parang tigkabilang kanto. Buhat nila. Kasi para akong titibihin. Alam mo yung titibihin, yung parang pagtatae, yung parang hirap tumae. Gawa nito. Nung binubuhat ko siya, hindi ko talaga kaya kasi ang bigat ng bakal. Excited na akong ilagay mamaya sa kwarto. Ayan na, guys. Tali na nila. Ayan nga, guys. Bit-bit na. Nakatayo yan. Tatayo natin. Sila nga kuya Bit-bit ay gaming chair sa gaming chair sa sa train, subway. Uwi na tayo, guys. Pupunta kami ng Value Village pala. Titingin muna kami ng pants para bukas kay Marvin. Daming tao ngayon Lakad na tayo. Taray, walang jacket. Ang nipis ng suot. Pag mamaya naman, lumamig, ay nako. Tawid kami dito sa kabilang kalsada, guys. Kasi dadaan yung nila truck na malaki. Ay, si Marvin. Akit na kami, guys. Kababa lang namin sa tren. Punta kami sa Value Village. Ay, uy. Ay, parang ganda dito. Saan ba to? Doon pala sa problema. Saan to? Hindi ba ito yung dati natin pinuntahan? Parang naglakad tayo dito dati. Ay, hindi pa pala ako nakakapunta dito. Hindi ko pala to alam. Ay, si Marvin, nasa na? Ayun na. Saan ang bus stop? Ayun. Nasa Makati Bay yung itsura. Tataas ng building dito parang sa Makati. Yan pa. Ayan. Ang daming basura. Ganda pa naman Tapos ang daming basura. Sayang. Ganda. Kasakay na kami sa bus. Ayun si Marvin, guys. Ito yung lamesa. Ang dami palang kainan dito. Hindi pa kami nakakapunta dito sa park na to Hindi pa nga. Makapunta sa susunod. Dito pala sa park na to. Halos lapit-lapit Medyo
Medyo malabo yung bintana guys, pasensya na. Dito na kami sa ano, Butters, ano to be? Butter Street. Ayan, ayun yung Value Village. Sabi ni Barbie, mas social daw tingnan dito. Yung Value Village. Tingnan nyo, ayan o. Ayan, Value Village. Dito sa Butter Street. Papasok na tayo guys. Pabilin muna natin. May bantay naman eh. Charing. Butter. Si Marvin tumitingin na siya makisa. Ako kasi hindi makatingin kasi may bit-bit na lamesa. Babantayan ko baka pag camera sa kanila to. Yan si Marvin. Dito guys, ayan pants ni Marvin. Tinicheck na. Ha? Sana hindi naman siguro. Ha? Ewan ko kasi parang sila may sukat ang hinaanuhan eh. Hanap mo. Madami dito. Ang dami. Bukod dun sa babae. Dito yung mga babae sa kabila. Tapos dito naman sa kabila yung ano, yung panlalaki. Oh. Malaki. Ganda ng mga heels. Ito bet ko to kasi ang laki. Ang laki. Size 9. Size ano lang ako. 7-8. And guys, mga winter jacket. Magkano winter jacket? 24. Murang winter jacket dito guys. Oh. Nakakapal pa yung iba. Tingnan nyo. Dami. Mga winter boots. Ayan. Tingnan natin yung presyo ng winter boots. 28. $10 lang. Ang ganda. Ano to, yung mga natitingnan ko sa mall ng ganito, nasa, pag naka-sale, 24. Ito, 10. Hehe, ganda. May nakuha na rin si Marvin na pants. Bayad na natin? Oh, diba? Ang ganda guys. Mukhang bagong-bago. Oh. Pagtingin ko kaagad sabi ko, bagong-bago itsura. Yan oh. Bagong-bago. Bagong-bago. Mukhang bago, bebe. Tingnan mo. Kulay oh. Laglag yung bag ko. Uwi na guys. Uwi na tayo. Nahangin na. Nilagay ko na sa bag ko yung mga pinamili namin. Lalagyan natin ng mainit na tubig mamaya pag uwi. Street card pala kami guys. Ayan. Nalaglagan na yung mga dahon no. Ayun si Marvin. Hehe. Traffic guys. Butter station. Ha? Wala akong pagkain. Dito na bababa? Diretso na? First time ako dito eh. Dito sa... Meron pa ng daan dito. Or doon tayo sa loob na. Oo, may escalator. Doon na tayo sa loob. Doon na tayo sa loob. Wawa na yung asawa ko. Escalator tayo. Ay! Kawawa naman ang aking hobby. Kaya elevator tayo. Let's go na. Sakay na guys. Nagutom. Nagutom yung tagabuhat ko. Oh, di ba? May pizza din siya. Lagi din. Nagutom din ako. Ang dami pa nga. Doon binibigyan nila sa akin na paubos. Sabi ko hindi ko na kaya. Busog na ako. Nabusog ako sa chicken. Chicken ako nabusog tapos inunti-unti ko lang yung pizza ko. Yung pizza kong kinuha, dalawa pero yung isa sobrang liit. Hindi ko lang alam. Nilagay nila sa rep eh. Kainin ko daw bukas. Sabi ko, okay. Order na tayo guys! Lapit na makauwi sa bahay. Nagugutom na din ako. Baka mga 7:30 ganun. Nasa bahay na kami. Nahingi na ng tulong. Wala yung aking bibig. Nakakangapaway namin guys. Hawak kamay. Tulog. Ito talaga mo. Ayan, laki masyado. Anong pala? Buhat pang karkador daw. Baka naman maano yung likod mo ha? Yung likod mo. Oo, kikiling kang. Guys, tinatanggal na namin. Natanggal na namin yung isang lamesa dito. Ito. Ito na lang. Yan na guys.
Bagong bili. Bagong kuha. Oh, may lamesa ng bago. Guys, tapos na rin kaming kumain ni Marvin. Nagluto siya ng fried chicken. Tapos, nag-init siya ng spaghetti na ginawa ko nung isang araw. Tapos yan, okay na oh. Medyo makalat-kalat pa ng konti. Pero okay na naman yan. Kapag anuhan na. Nais ko na ng kauntian naman, guys. Oh, malawak na. Tapos ito yung turun! Diba? Tapos ito yung higaan namin. Ayan. Oh. Tapos pinto na. Guys, magpapaalam na ako. Kasi magbabanlaw na ako ng katawan ko para makatulog na rin ako. Ay, mag-e-edit pa pala ako. I-upload natin tong vlog natin. Pero, depende. Ma-upload ko siya pag hindi ngayong gabi or bukas ng umaga. Anong date na yun, bebe? 27. Oh. Ano ngayon? October 27. Kasi ang nangyayari minsan, ang tagal niya, may time na nawawala yung internet. Katulad kagabi biglang nawala. Kaya umaga ko na na-upload minsan yung vlog ko. So, October 27 po ngayon, Friday. Pag hindi ko na-upload ngayon, bukas ko na-upload Sabado. So, may nag-comment nga pala sa kanina na una pa lang ng video, kitang-kita ng tuwan-tuwa si Marvin sa pagdodota. Ayan guys, hindi ko alam kung tapos na siya or magi-start pa lang. Kasi kanina nagigil na ako eh. Nanggigil ako sa kanya kasi ang lakas ng tunog ng Dota niya. Nagsasagot ako sa TikTok. Kasi may mga sa akin, parang di sila makapaniwala na mayroong international student na nakakakuha ng 25 per hour. So, mayroon kasi akong kakilala, kaibigan, na nagtatrabaho nga sa Marriott. Di ba nakwento ko naman sa inyo, no, nabala ko nga mag-Marriott dahil nga, ang ganda ng benefits nila. Parang halos, hindi ko na pati tanda, pero maganda yung benefits nila. May dental, may massage, parang 100% din ata yun sa kanila. Tapos 25 per hour nila housekeeping. Tapos meron pa silang tip. Kasi mga bigatin daw yung mga nag-check-in. Nakakauwi sila ng $30 to $45 daw. O, ang laki na nun na. Tip ha. Pambili na ng $30 to $45. Yeah. Everyday may tip. Pero yung pinakamalaki ganun, pumapata. Pinakamababa nila parang $15 ata. Kasi maglinis ka ba naman ng kwarto minsan ng 11 na kwarto, pero syempre sa una daw mahirap kasi hindi ka pasanay kung paano yung mga diskarte ng pag-aayos, nung tapos kapag nasanay ka na daw, mabilis na daw yung sabi sa akin nung kawa-work ko dati, si ate, ang pangalan no, nalimutan ko na. Kaya noon, nagtsaga talaga ako mag-apply sa Marriott, kaso walang hiring, ang tagal nila magkaroon ng hiring kasi puno sila nitong summer. Nung summer kasi, doon lang niya nakwento na nagpa-part-time pala siya. Doon hindi niya binibitawan. Student siya. Pero siya, wala siyang benefits kasi hindi naman siya naka-full-time. Nakapag-full-time siya pag summer break. Siyempre, 4 months yun. 4 months ka magtatrabaho ng full-time. Tapos pag reading week, yun. Full-time siya. 1 week siyang nagtatrabaho. Ang laking dagdag, diba? Tapos ayun, may nag-comment dun sa TikTok ko na parang nireplyan niya, ang dami niyang nireplyan, nakakatuwa, na sinasabi niya possible na makakuha ng 25 per hour ang student. Ano yung mga work from home? Yung mga work from home, siya daw ay office job. Wala kasi yung work from home. Wala naman kami experience ni Marvin ng mga office job eh. Siyempre ako sa cafe, siya sa madaling makakuha din yung mga office job kapag talagang yung experience nila talaga tugmang-tugma. Yung katrabaho ni Marvin nang kadadating lang, swerte, accountant ba siya sa Pilipinas? Parang basta sa bangko siya, tapos dito nakakuha siya ng work na accountant din. 25 per hour nun? 25 no? Parang ganun. Hindi niya sinabi. Annually sinabi. Ay, annual. Pero kanong po itong 25 bata bumabagsak eh. Parang ganun naman. Kasi may mga ibang international student kasi na ang kinukuha nila online lahat. Kaya nakakapag-work sila ng ng full time. 'Di ba?
Kasi yung ibang mga international student, 'di ba, tulad nung mga kasabayan ni Marvin, yung mga nakapag-apply ng October 7 last year. Yung iba nga 1 year before pa sila pumunta dito, nag-apply na para mahabol nila yung 40 hours na makapagtrabaho. Kasi iba kakadating lang ngayon pero last year pa nila inasikaso yan. In advance talaga nila para nga pwedeng magsobra yung partner nila or yung international student, pwedeng 40 hours per week. Si Marvin hindi umabot sa October 7, kaya 20 hours per week lang. Kasi yung ginagawa nila para syempre makapag full time sila, kumukuha sila ng mga online. So minsan pag office job, hindi naman mayat maya daw yung kanilang trabaho. May time na parang nakaupo lang, naghihintay lang na ipapagawa. Nag-online sila, nakasalpak lang, kahit nga sa mga ibang fast food nakaano din sila, may habang nagtatrabaho sila para may pinapakinggan daw yung iba, may nakakwento sa akin kapag may online. Kasi may time talaga na hindi mo maiiwasan na magtutugma yung oras ng online mo dun sa trabaho mo. Kaya minsan ginagawa, pinapayagan ng habang nasa trabaho nag-online daw. Nakasalpak yung headset para hindi maingay. Katulad si Kuya, may katrabaho din ako, ganyan din yung ginagawa. Pero at least nakaka-survive naman sila kasi kailangan nilang mag full time, guys. Dahil syempre malaki nga yung expenses nila bilang international student dito. At least kahit may funds silang bit-bit, at least meron pa rin silang pandagdag, 'di ba? Kung if ever na may emergency kailangan. Tulad ng may kailangan bilhin na gamit, etc. Tulad noon, yung bigla ang pagkasira ng laptop ni Marvin. Buti na lang kumpleto na yung tuition niya, nabawasan lang dahil nga sa laptop. Pero at least meron naman kaming kasi sasahod na naman uli ako So kung hindi nabawasan, edi sobra-sobra na rin kahit papaano yung yung pambayad sa tuition. So at least meron pa rin kaming budget talaga pambili ng laptop niya. 'Di ba? Kaya nga buti na lang naghataw-hataw ako nung mga nakaraan, kung hindi wala kaming pambilin laptop. Kaya okay lang, worth it naman kasi kailangan gamit naman ni Marvin yan. Tamo na kapag Dota pa. Dota is life, pero kung may ML nga daw siya, ML lang. Kasi dati pampatulog niya yung ML. Ang nangyari, guys, naghihingalo na din yung cellphone niya. Naghihingalo na parehas yung cellphone niya. Dalawa kasi yung cellphone niya, isa pang laro, yung isa niya yung parang ginagamit niyang bit. Itong bit niya, naghihingalo na din. Ewan ko, pag bumigay na, saka lang kami bibili ng bagong phone. Pero pag may sale na kaya namin bumili, bibilhan na natin ng phone si Marvin para nakapag-vlog na siya ng sarili. Sabi niya, "Hi guys, what's up guys? What up?" So ayan, maaliwalas na ng kauntian, malawak-lawak tatanggalin lang niya yung notebook diyan para may pwesto ako. Tapos wala lang akong upuan pa. Maghihintay pa tayo ng biyaya galing sa itatapon na basura. So, yun lang guys. Huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe sa YouTube channel ko. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa amin at sa mga nagko-comment na nagbibigay ng mga advice sa amin. Maraming salamat po. Nababasa ko naman po lahat, pero may time kasi hindi ako makapag-reply sa sobrang dami kong ginagawa. Tapos, na siya, na as in dumadami na, naglalabasan na kasi iba-ibang video yung mga nagko-comment. Kaya minsan ang hirap nung sabi ko paano ko sisimulan to, pero sobrang na-appreciate ko talaga lahat na nagko-comment, na nagbibigay ng mga aral, 'di ba, mga ganyan. Syempre, 'yan yung mga gusto namin, lalo na yung mga sa amin, yung talagang basta happy lang ako, guys. So hahaba na naman yung kwentuhan natin, kaya magpapaalam na ako dahil may trabaho pa ako bukas. Bye, guys!